Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. At mag-uumpisa tayo sa huling nangyari sa last part ng kwento. Nang sabihin ni Frey na lahat ng mga pirata ay mamatay sa lugar na iyon. At makikita natin ang mga pirata na nakahandusay na sa sahig at pinagpapatay ni Frey ang lahat ng sumalakay sa kanilang barko, at ang kapitan ng magpirata ay pinatay ni Frey sa pinaka-brutal na paraan. At napatingin na lang si Frey sa mga kamag-aral nito na nakamasid sa kanyang ginawa sa mga pirata na may halong pagkamangha at pagkagulat. At ang susunod na panel ay makikita natin na nakidaong na ang barko ng Cortezo sa daangan na kanilang pupuntahan. At nilapitan ni Perwan sila Frey at Isabel. Iyon ay isang pambihirang kapangyarihan, ako ay nasa pagkahanga, sabi ni Perwan kay Frey. Ngunit ito ay hindi pinansin ni Frey at naglakad na palayo kay Perwan, kaya nagulat si Isabel sa ginawa ni Frey. Pero biglang yumuko si Perwan at nagpasalamat sa ginawa ni Frey. Iniligtas mo ang aking buhay, hindi ko makakalimutan ang pabor na ito, sabi ulit ni Perwan sa napatigil na si Frey at napatingin ito kay Perwan. Pakiusap, huwag kang ganyan, pretty, itaas mo ang iyong ulo, sabi naman ni Isabel kay Perwan dahil hindi naman sumagot si Frey kay Perwan. Napatingin na lang si Frey at napabuntong hininga na lang siya habang napangiti na lang ito. At napatanong na lang si Frey kay Perwan at ito ay napasabi ng, anong pakiramdam mo? Ang iyong mga organo ay nasa magulong estado pagkatapos na harangin ang mahika ng leech. Ayos lang ako, actually, na-refresh ako pagkatapos kong maisuka ang maruming dugo, sagot naman ni Perwan kay Frey. Napangisi na lang si Frey, itigil mo ang iyong pagbibiro, sabi ni Frey. Nagiging bastos ka sa June House, sabi naman ni Isabel na may nagdududang ekspresyon sa mukha. Frey, ano ang eksaktong nangyari sa iyo? Tanong naman ni Isabel kay Frey. Madali mong natalo ang isang leech na kahit ang court magician ay nahihirapan, tanong naman ni Perwan kay Frey. Frey Blake, naririnig ko ang iyong pangalan, nakilala ka sa pagiging pinakawalang talento na trainee sa kasaysayan ng Westwood, sabi ulit ni Perwan kay Frey na may halong pagtataka. Sumikat ka lang nitong mga nakaraang linggo, itinago mo ba ang iyong mga kakayahan sa mga oras na ito? Tuloy-tuloy na pagtatanong ni Perwan. Sino ang nakakaalam, lahat ng uri ng mga bagay ay nangyayari habang ikaw ay nabubuhay, sagot naman ni Frey sa mga tanong ni Perwan sa kanya. Oh well, totoo iyon, sabi naman ni Perwan. Hindi ka ba bibisita sa bahay namin minsan? Tanong naman ni Perwan kay Frey. Gusto kong ipakita ang aking pasasalamat ng maayos, sabi ulit ni Perwan kay Frey. Isang personal na imbitasyon mula sa kilalang June House, sabi naman ni Isabel sa isipan nito habang nagningning ang mga mata nito sa tuwa. Kung may oras ako, sagot naman ni Frey sa sabi ni Perwan. Nagulat naman ni Isabel sa sagot ni Frey at parang nabagsakan ng bundok sa kanyang likuran sa panghihinayang. Baliw ka ba? Ito ay ang June House, ang June House. Napakaraming maharlika dyan na nagsisikap na mapalapit sa kanila gamit ang mga pinakamaliit na mga dahilan, at narito ka, na sumagot na, kung may oras ka. Galit na sabi ni Isabel kay Frey na umuusok ang kanyang tenga. Ay tama, gulat naman na sabi ni Frey na parang meron itong napagtanto. Perwan, pahiram ako ng pera, siguro mga 20 ginto. Sabi ni Frey na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Kaya nagulat naman si Perwan sa sinabi ni Frey sa kanya. Frey, ang lakas ng loob mo, sabi ni Isabel na parang na-disappoint sa sinabi ni Frey kay Perwan. Ano na naman iyon, tanong naman ni Frey na pinagpawisan at parang medyo naguguluhan kung may nasabi siya na masama. Paano ka humingi ng pera gamit ang pabor bilang iyong dahilan? Hindi ka ba maaaring kumilos ng maayos bilang isang magic practitioner? Galit na tanong ni Isabel kay Frey. Wow! Hindi ka ba nakakatawa? Sinong may kasalanan sa tingin mo, kaya tayo nasa ganitong sitwasyon? Sinong nagsabing huwag kang magdala ng kahit isang sentimo? Paggalit din naman na sagot ni Frey kay Isabel. Habang si Perwan ay naguguluhan dahil parang nakakakita siya ng away ng mag-asawa sa kanyang harapan. I don't mind, pero bakit kailangan mo ng pera?
Tanong naman ni Perwan kay Frey habang may kakatwang ekspresyon sa kanyang mukha. Para gamitin ang warp stone papunta ng Cow Symphony, sobrang mahal kasi, sagot naman ni Frey kay Perwan. Oh, ang warp stone. Kaya't kayo ay nagtungo sa kabisera, sabi naman ni Perwan habang may nilalabas ito sa kanyang bag. Ito, dahil ito ay upang ipakita ang aking pasasalamat, hindi muna kailangan bayaran ako, tugon naman ulit ni Perwan kila Frey at Isabel na namamangha sa 300 ginto na ibinigay sa kanila ni Perwan. Wow! Frey, baka pwede naman ako makahingi kahit 100 ginto lang, Hayes, sana all may ginto. Hindi ko kailangan ng sobra, sapat na ang 20 ginto lang, sabi ni Frey na may nakakalokong titig kay Perwan. Wala akong maliit na pera, kunin mo na lang lahat, sabi naman ni Perwan kay Frey na may nakakalokong ngiti pa rin. Sobrang yayaman talaga ng mga batang noble, sabi naman ni Frey sa isip nito na may naloloko pa rin ng ngiti sa mukha nito. Habang naglalakad-lakad sina Perwan at Frey ay napag-usapan nila na gustong imbitihan agad ni Perwan si Frey kaagad sa kanilang bahay para magpasalamat kay Frey, ngunit ngayon pala ay nasa kalagitnaan ang Junhouse sa usapin tungkol sa pagpapakasal nito sa kanyang fiancé. Nakakasiguro ako na kung uuwi ako ngayon, napakaraming bagay na dapat ihanda ang lahat, sabi naman ni Perwan. Tigilan muna ang pagmamayabang, sabi naman ni Frey kay Perwan. Huwag mo namang sabihin yan, hindi ito kasing ganda gaya ng tunog nito, ang aking ama ay nag-iisang gumagawa ng mga desisyon at nagpapatuloy sa kanila, sabi din naman ni Perwan habang napapakamot ito sa kanyang ulo. Meron ba siyang nakakatandang kapatid na babae? Tanong naman ni Frey kay Perwan kung kay ate ba ang fiancé nito. Balita ko galing siya sa Lua Noble Kingdom, sagot naman ni Perwan. Sinong may pakialam? Oh, ayos lang ako kahit sa tiyahin niya, sabi ulit ni Frey kay Perwan. Mangyaring kumilos ng katamtaman. Pag-alit na sabi ni Isabel sa namimilit na magpareto na si Frey. Anak siya ng Aquarid House, sabi nila ito ay isang kahangahangang sambahayan na nagsilang ng hindi mabilang na mga bihasang kabalyero, pero hindi ako sigurado kung magkakasundo kami, kwento naman ni Perwan kila Isabel at Frey habang sila ay magkakasamang naglalakad. I'm certain na madidismaya sila na malaman na ang fiancé ay isang mahinang salamangkero na katulad ko, pagpapatuloy na pagsasabi ni Perwan na may pagdududa sa kanyang lakas bilang salamangkero. Yan ba dapat ang sinasabi ng nangungunang trainee ng akademya, hindi ka mahina, sabi naman ni Isabel kay Perwan para palakasin ang loob nito. Perwan, huwag kang mawala ng tiwala, nasa iyo na yang gwapo mong mukha para makatulong, pagpapalakas ng loob na sabi ni Frey kay Perwan. Oh, salamat, sagot naman ni Perwan. Makipag-ugnayan ka sa akin kung mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae o isang tiyahin, sabi naman ni Frey na may seryosong pagmumukha. Sinigawan naman bigla ni Isabel si Frey. Ikaw nga talaga, ang isip mo ba ay puno lamang ng mga malalaswang kaisipan? Galit na pagsasabi ni Isabel kay Frey. Habang si Perwan ay nakatitig lang kila Isabel at Frey, at bigla itong napatawa ng napakalakas. Ha 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 ha. I wonder kung gaano nakatagal na simula nung huli akong tumawa ng ganito, napakasaya ninyong maging mga kaibigan, sabi naman ni Perwan na may maligayang ngiti sa kanyang labi. At sila Frey at Isabel naman ay nagbigay ng nagtatakang mga tingin kay Perwan. Frey, aalis na ako, pagpapaalam ni Perwan sa dalawa niyang kasama. Kailangan mong bisitahin ang Junhouse, hindi ko gusto na mabuhay sa buhay kong ito na isang jerk na hindi kayang ipakita ang kanyang pasasalamat, pagpapaalala ni Perwan kay Frey. Bakit hindi? Kung magkaroon ako ng oras, sagot naman ni Frey, na nagpabigay ulit kay Isabel ng pagkagulat sa kanyang mukha. Nagkatinginan na lang sila Perwan at Frey na may halong ngiti sa kanilang mga labi. Napakagandang tanawin, sabi naman ni Isabel sa sarili nito habang tinatitigan sila Perwan at Frey habang sila ay nagpapaalam sa isa't isa. Parang matagal na silang magkaibigan, pag-iisip ulit ni Isabel. May ganoong kalalim pa siyang bulsa, biglang sabi ni Frey. At nakadama na naman si Isabel ng galit kay Frey. Well, humihingi ang ako ng kapatawaran sa pagiging walang pera. Galit at pasigaw na sabi ni Isabel.
At makikita naman natin sa susunod na panel sina Frey at Isabel ay nagpunta sa isang pamilihan ng mga kagamitan sa Mahika. Ano ang itsura ko? Hindi ba ang ganda ko? Tanong naman ni Isabel habang sinusukat nito ang mga kasuotan na binibenta sa pamilihan. At nagbigay naman si Frey ng nakakatawang ekspresyon ng kanyang mukha. Umuwi ka na lang, sabi ni Frey kay Isabel. Excuse me, nagdududa na itsura ni Isabel. Nagalit naman si Frey at napasigaw ito at nasabi na lang na, magsasanay ka ba sa kabundukan ng ganyan ang iyong damit? Pumili ng mga magagaan na damit na hindi masyadong mabilis bumaho at madaling masuot. Galit na sambit ni Frey. At nakadama naman si Isabel ng pagkahiya sa mga sinabi ni Frey sa kanya. Kahit alam ko yan, natutuwa lang ako na napapaligiran ng mga dekalidad na mga damit na ito. Galit na sabi din naman ni Isabel. Ha, bakit ikaw pa ang nagagalit? Sigaw din naman na sabi ni Frey kay Isabel. Hay talo pa nila mag-asawa na nag-aaway, ang sakit nila sa bangs, hahaha. At nagsalita naman ang may-ari ng tindahan na pinuntahan nila Frey at Isabel, mukhang hindi sanay ang kasama mo sa pamumuhay na simple lang, tugon nito. Kaya napaisip si Frey na dapat siguro ay hindi na lang niya isinama si Isabel sa kanyang paglalakbay. Habang si Isabel naman ay nagbibigay pa din ng ekspresyon na naiinis. At makikita natin sila Frey at Isabel na nakapamili na ng kanilang mga kasuotan. At makikita natin si Frey na namamangha sa kanyang nabiling Subspace Magic Bag na kayang maglagay sa loob ng 10 beses ng laki nito. First time mo bang makakita ng isang Subspace Bag? Hindi ito isang bagay na nakakagulat, tugon naman ni Isabel sa namamangha na si Frey. Bad mood ka ba? Tanong naman ni Frey habang nakatingin ng kakatwa kay Isabel. Hindi ito mahalaga, sagot naman ni Isabel kay Frey. Kaya napabuntong hininga na lang si Frey sa sagot ni Isabel. Tulad ng Warpstone, ang teknolohiya ay tunay na umunlad kumpara sa aking panahon, tiyak na tumaas din ang populasyon, sabi ni Frey sa kanyang kamalayan. Gayunpaman ang mga pagsulong na ito ay hindi sa labas ng aking imahinasyon, maaari mong sabihin na ang mga bagay ay halos hindi nagbago mula noong 4,000 taon ang nakalilipas, sa pag-iisip ni Frey sa mga pagbabago na naganap mula nang siya ay makabalik. At sa pag-aalala ni Frey ay pinaghihinalaan niya ang mga demigod ay humahadlang sa pag-unlad ng sangkatauhan. Hindi ba nila kayang tiisin ang pagpapalakas ng mga tao sa pamamagitan ng pag-unlad? Hindi pwede iyon, ang mga nilalang na iyon ay nakikita ang mga tao at kanilang potensyal bilang hindi gaanong mahalagang mga insekto, malamin na pagtatanong ni Frey sa kanyang isipan. Anong seryosong iniisip mo? Pagtatanong ni Isabel. Nakarating na tayo sa Warpstone, sabi ulit ni Isabel kay Frey na natulala na sa pag-iisip. Napaisip na lang ulit si Frey at kukunin na lang daw niya ang mga sagot sa mga katanungan niya sa mga demigod ng kanyang sarili. At nakarating na nga sila Isabel at Frey sa Warpstone, at malapit nang mag-umpisa ang pag-transport sa kanila papunta sa kanilang destinasyon sabi ng namamahala sa Warpstone. Sa lahat ng pasahero mangyari mag-ingat na huwag lumabas sa Magic Circle, pagpapaalala ng namamahala rito. Kahanga-hanga gumawa sila ng iba't ibang mga seksyon, paghanga ni Frey nang makita nito ang Warpstone. Makikita natin si Frey na namamangha pa din kung paano gumagana ang Warpstone na gagamitin nila. So ang mana na kailangan para sa warp ay ibinibigay ng mga batong ito, awesome. Pagka-excited na sabi ni Frey. Tumigil ka nga, pinapahiya mo rin ako. Sabi naman Isabel kay Frey. Mag-iingat ka, ang mga hindi sanay sa warps ay maaaring maduduwal pagkatapos, pagpapaalala naman ni Frey na parang nakakaloko ang kanyang ngiti. Alam ko. Pakiusap wag masyadong hindi handa, sabi ni Isabel. At bigla nang silang nag-teleport at halata kay Isabel ang pagkabigla sa mga nangyari. At sila ay pumasok na sa isang asul na landas patungo sa kanilang patutunguhan. At nang tumigil ang Warpstone sila ay nakarating na sa Espanya. Nakikita ko na ang ilang mga lugar ay hindi nagbabago sa loob ng 4,000 taon, sabi ni Frey sa isip nito nang makita ang Espanya na halos walang pinagbago. Ngayon, aalis na tayo. Isabel, pag-anyaya ni Frey kay Isabel. Habang si Isabel naman ay naduduwal gaya ng paalala ni Frey kanina sa kanya pagkatapos nilang dumaan sa isang warp.
Anong sinabi ko sa'yo, maduduwal ka kung hindi ka sanay, pag-uulit ni Frey sa mga paalala nito kay Isabel kanina. Dahil iyon sa wala pa kasi akong kinakain mula kaninang umaga, sagot naman ni Isabel na maluha-luha sa pagkakaduwal nito. Ayos lang ako kung kumain ako ng kaunti, sabi ni ulit ni Isabel sabay tawag ulit nito sa mga uwak. Habang si Frey ay nakatingin at parang nandidiri na sa kanyang nasisilayan. Dapat talaga hindi ko siya sinama dito, sabi ni Frey habang nakatingin sa nagsusuka na si Isabel. At makikita natin sa susunod na panel nagpunta sila Isabel at Frey sa isang bar at pumasok sila dito. At nag-order naman si Frey ng 5 serving ng tinapay at napakaraming karne. Oh, at ilang alak, pahabol na sabi ni Frey sa nangangasiwa ng bar na iyon. Nagulat naman si Isabel nang marinig niya na nag-order si Frey ng alak. Frey, anong ginagawa mo? Alak talaga, hindi makatwiran iyan, sabi ni Isabel na galit kay Frey. Habang si Frey ay chill lang sa tabi. Tumahimik ka muna, alam mo ba kung gaano nakatagal simula nung nakainom ako? Sabi ni Frey kay Isabel. Bakit hindi sila nagbebenta ng kahit anong alak sa akademya? Tanong ni Frey sa nagugulat na si Isabel sa mga naririnig nito. Halata naman di ba? Bawal uminom ng alak ang mga menor de edad. Sagot ni Isabel kay Frey na konti na lang ay babatukan na niya ito. Ayos lang, dati ng aking mga araw lahat ng higit sa 13 taon ay umiinom na anuman ang batas, sabi ni Frey na tunog matanda na naman. Anong kalokohan yan? Galit na naman na sambit ni Isabel kay Frey. Mga mersenaryo ba kayo? Tanong naman ng may-ari ng kainan na pinuntahan nila Frey sabay abot nito ng order nila Frey. At makikita natin ang mukha ni Frey na halatang natatakam na sa karne. Nakikita ko kung paano ninyo pinaplanong pumasok sa kabundukan ng Espanya, siguro mga bagong dating lang kayo. Pagtatanong ng may-ari ng kainan na pinuntahan nila Frey. Nakasuot ng walang sira na baluti at nakakabit na bagong espada sa baywang ay nagpaparamdam sa inyo na maaari kayong manghuli ng dragon, sabi ulit ng may-ari ng kainan habang si Frey naman ay nakikinig lang sa sinasabi nito. Sabay inom nito ng alak na wala mang lang sinasabi. Well, hindi naman masama ang pagkakaroon ng ambisyon at ito ay isang pribilehiyo para sa mga kabataan, sabi ng may-ari ng kainan. Tapusin ninyo kumain at bumalik na kayo sa pinanggalingan ninyo, hindi dapat hinahamon ng mga baguhan na tulad ninyo ang kabundukan ng Espanya, babala ng may-ari ng kainan kila Frey at Isabel. Nabalitaan ko na isang paraiso para sa mga halimaw ang kabundukan ng Espanya, batid namin na ito ay isang mapanganib na lugar, tugon naman ni Isabel sa mga babala ng may-ari ng kainan na kanilang pinuntahan. Mapanganib na lugar. Wala kayong alam. Sigaw sa galit nito kay Isabel. Kaya napatingin na lang ng may halong gulat si Isabel sa lalaking kausap nito. Napatingin naman ang mga ibang kabalyero na kumakain doon. Ang mga brat na iyon ba ay sinusubukang pumunta sa bundok ng Espanya? Marahil mayroon silang siyam na ekstrang mga buhay o kung ano, pag-uusap ng mga mandirigma na nakikinig sa usapan nila Isabel at ng may-ari ng kainan. Habang si Frey ay walang pakialam at kumakain lang ng kanyang tinapay at karne sa may gilid. Humingi naman agad ng tawad ang may-ari ng kainan at ito ay nagpaliwanag kung bakit ito nagalit ng biglaan. Meron akong anak na halos kasing edad ninyo, lagi siyang tumatakbo, sinasabing magiging mersenaryo na siya, napakaingay ng batang iyon, kaya naman nung nakita ko kayong dalawa, parang dapat makialam ako, pagpapaliwanag ng may-ari ng kainan kila Isabel. Nasaan na siya ngayon? Tanong naman ni Isabel sa kausap nito. Siya ay namatay matapos niyang pumasok sa kabundukan ng Espanya, tugon naman ng may-ari ng kainan. Nagulat naman rito si Isabel, kaya humingi ito ng kapatawaran sa kanyang nasabi. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya sinabi sa inyo para kaawaan niyo ako, sagot naman ng may-ari ng kainan kay Isabel. Siya ay nag-escort sa isang mag-ina na pumunta upang mangolekta ng mga halamang gamot, at ang anak na babae lang ang nag-iisang bumalik ng buhay at sinabi sa akin ang pagkamatay ng aking anak.
Hindi ko kayo sinisiraan, pero dapat ay sumuko na kayo na pumunta sa kabundukan ng Espanya, dahil kahit ang mga may karanasang mersenaryo ay hindi lumalabas doon nang hindi nasaktan at ito ay isang buhay na impyerno, tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ng may-ari ng kainan kila Isabel at Frey. Kaya nakaramdam si Isabel ng konting hilakbot sa sarili nito at bigla pinagpawisan. Habang si Frey naman ay katatapos lang kumain. Wow, ang sarap! Sabi ni Frey, maaari mo bang sabihin sa amin ang tungkol sa mga halimaw na lumilitaw sa hanay ng bundok? Tanong ni Frey sa may-ari ng kainan. Goodness, pupunta kayo kahit mamatay kayo doon, yun ba? Tanong ng may-ari ng kainan kay Frey. Fuck, hindi ako makakatulog ng maayos ngayong gabi, sabi ulit nito. Kaya sinabi nito ang lahat ng nalalaman nito sa kabundukan ng Espanya kila Frey at Isabel. Nalutas ko ang aking sarili, ngunit isipin na ito ay ganito kasama, sambit ni Isabel sa sarili nito. Salamat sa lahat, magkano ang babayaran namin, sambit naman ni Frey sa matandang may-ari ng kainan. Hindi na kailangan yan, ilalagay ko ito sa inyong tab, kaya bumalik kayo ng buhay para bayaran ako, sagot naman nito kay Frey. Gumagana pa ba ng maayos ang negosyo mo sa ganito? Tanong naman ni Frey. Naririnig ko iyan palagi, sagot naman ng may-ari ng kainan kay Frey. Kaya sila Frey at Isabel ay naghanda na para umalis patungo sa kabundukan ng Espanya. Salamat sa pagkain, ang mga espesyal na sausage ay talagang masarap, sambit ni Frey. Kasinungalingan, kilala ang lugar na ito sa mga basurang pagkain maliban sa alak rito, sagot naman ng may-ari ng kainan. Maaalala ko kayong dalawa, maghahanda ako ng mas masarap na sausage para sa inyong pagbabalik, patuloy na sabi ng may-ari ng kainan na pinuntahan nila Frey sa Espanya. Hindi na ako makapaghintay, sagot naman ni Frey sa sinabing mas masarap na sausage. Napangiti na lang ang may-ari ng kainan bago makaalis sila Frey. At makikita natin sila Frey at Isabel na patungo na sa kabundukan ng Espanya. At dito na muna matatapos ang Part 6 Nanograms ating kwento. Salamat!